Agad na sinabihan ni Manager Kawai si Manager Yanagi na wala itong kinalaman sa usaping iyon. Ngunit seryosong sinabi ni Manager Yanagi na bilang isang company executive, wala itong karapatang magbigay ng direktang utos sa kanyang mga tauhan nang hindi dumadaan sa kanya. Idinagdag pa niya na kung mabaigo man ang presentasyon, handa ba itong akuan ang lahat ng responsibilidad. Sa narinig na iyon, sinabi na lamang ni Manager Kawai na malalaman din nila ang lahat sa tamang oras. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at nagsimulang umalis. Habang pinagmamasdan ni Manager Yanagi at Matsushima Yuto ang kanyang pag-alis, sinabi ni Manager Yanagi kay Matsushima Yuto na huwag na muna itong mag-alala at mag-focus na lamang sila sa paghahanda para sa presentasyon. Pagkasabi nito, nagsimula na rin siyang maglakad. Habang pinagmamasdan siya ni Matsushima Yuto, napagtanto niyang mahigpit man si Manager Yanagi pagdating sa trabaho, mahusay naman itong magmalasakit at mag-alaga sa mga tao. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo na sila sa conference room. Pagkaraan ng presentasyon, ipinahayag ni Manager Yanagi sa lahat ng naruroon na iyon na ang pagtatapos ng kanilang presentasyon. Agad namang nagbigay ng thumbs up si Vice President Ota Akira, ang Vice President ng Hogitech. Pagkatapos noon, lumapit si Manager Yanagi kay Matsushima Yuto at masayang nakipag-appear dito dahil naging maayos ang kanilang presentasyon. Habang ginagawa iyon, bahagya siyang napalapit kay Matsushima Yuto dahilan upang mamula ito nang maramdaman ang dibdib ni Manager Yanagi sa kanyang likuran. Ipinahayag naman ni Vice President Ota Akira na kapag dumating na ang presidente ng kanilang kumpanya ay sa kanila pag-uusapan ang settlement ng utang. Sa narinig na iyon, agad na nagulat si Manager Yanagi at napatanong kung anong uri ng utang ang tinutukoy nito. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Manager Kawai. Sinabi nito kay Manager Yanagi na may utang na umaabot sa ilang daang yen ang kumpanya at kung magpapatuloy ang sitwasyon ay hindi na nila kayang pasahuran ang kanilang mga empleyado. Bilang isa sa mga executive ng kumpanya, nais nitong malaman kung ano ang plano ni Manager Yanagi upang harapin ang problemang iyon. Nagtatakang tinanong ni Manager Yanagi si Manager Kawai kung anong utang ang sinasabi nito dahil wala namang ganoong nakatala sa financial records ng kumpanya. Ngunit sa sandaling iyon, bigla niyang naalala ang mga salitang sinabi sa kanya noon nang ipagkatiwala sa kanya ang kumpanya. Sinabi noon sa kanya na nais nilang ipagkatiwala ang kumpanya sa isang talentadong tao tulad niya. Habang nakangiting masama at nakakrus ang mga braso, sinabi ni Manager Kawai na lubos siyang nalinlang ng mga retiradong matatandang iyon at ang lahat ng financial records na kanyang tinitingnan noon ay pawang peke lamang. Sa narinig na iyon, labis na nabigla si Manager Yanagi. Agad niyang napagtanto na maaaring mula pa sa simula ay balak na talaga siyang bitagin ng mga ito. Buong kumpiyansang sinabi ni Manager Kawai na eksakto niyang nahulog si Manager Yanagi sa kanilang patibong. Dahil sa matinding galit at pagkabigo, hindi napigilan ni Manager Yanagi ang mapaluha. Habang nanginginig sa galit, sinabi niyang ang kumpanyang iyon ay itinayo niya gamit ang kanyang dugo, pawis, at pagsisikap, at hindi niya matanggap ang ginawa ng mga ito sa kanya. Agad na lumapit si Manager Kawai kay Vice President Ota Akira at ipinaalam dito na nakapagtatag na sila ng bagong kumpanya at sila na ang pipirma ng kontrata sa Hogitech. Idinagdag pa niya na bibilhin ni President Kinoshita ng Hogitech ang kumpanyang iyon sa halagang 90 yen. Sa narinig na iyon, labis na nagulat si Manager Yanagi. Hindi siya makapaniwalang ibebenta ang kumpanya sa napakababang halaga at napagtanto niyang isa itong lantaran na pagsasamantala sa kanilang kahinaan. Mayabang namang sinabi ni Manager Kawai na kahit ang halagang 90 yen ay malamang na hindi kayang ilabas ni Manager Yanagi. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang lalaki at ipinaalam kay Manager Kawai na kara-rating lamang ni President Kinoshita ng Hogitech. Pagpasok nina President Kinoshita at Branch Manager Fujiwara sa conference room, agad silang sinalubong ni Manager Kawai at sinabing matagal na nila silang hinihintay.
Ngunit hindi siya pinansin ni President Kinoshita at sa halip ay humarap kay Branch Manager Fujiwara. Sinabi nito na humihingi siya ng paumanhin dahil isinama pa niya ito sa ganoong bagay, ngunit nais talaga niyang makilala ang taong bigla na lamang nagdeposito ng 100,000 yen sa bangko noong araw na iyon. Ipinaliwanag naman ni Branch Manager Fujiwara na isa ito sa kanilang VIP clients kaya hindi nila maaaring basta-basta ibahagi ang personal na impormasyon nito. Sumang-ayon naman si President Kinoshita, ngunit bigla siyang natigilan nang mapansin ni Branch Manager Fujiwara si Matsushima Yuto. Agad na tinanong ni Branch Manager Fujiwara si Matsushima Yuto kung ano ang ginagawa nito roon. Nagulat din si Matsushima Yuto nang makita si Branch Manager Fujiwara. Sa nakita nilang iyon, agad na napagtanto ni President Kinoshita na maaaring si Matsushima Yuto ang VIP client na tinutukoy nito. Agad namang kinumpirma ni Branch Manager Fujiwara na si Matsushima Yuto nga ang taong hinahanap nila. Pagkarinig niyon, mabilis na lumapit si President Kinoshita kay Matsushima Yuto at nakipagkamay rito. Ipinakilala niya ang sarili bilang presidente ng Hug-E-Tech at sinabi niyang isang malaking karangalan para sa kanya ang makilala ito ng personal. Kalmado namang binati ni Matsushima Yuto si President Kinoshita. Sa nakita ni Manager Kawai, agad siyang namutla sa kaba. Hindi siya makapaniwala kaya tinanong niya si President Kinoshita kung nagkakamali ba ito dahil isa lamang janitor si Matsushima Yuto sa kanilang kumpanya. Sa narinig na iyon, agad siyang sinigawan ni President Kinoshita at sinabing isa itong hanggal. Ipinaliwanag niyang ang taong nasa harapan nila ay basta na lamang nagdeposito ng 100,000 yen sa bangko at isa itong tunay na mayaman. Dahil dito, lalong nabigla si Manager Kawai at hindi makapaniwalang may ganoong kalaking halaga si Matsushima Yuto. Pagkatapos noon, sinabi ni Matsushima Yuto kay President Kinoshita na narinig niya ang usapan tungkol sa pagbili ng kumpanya sa halagang 90 yen, ngunit wala naman ang pangalan nito sa Board of Directors kaya wala itong karapatang magdesisyon tungkol sa pagbebenta ng kumpanya. Agad namang humingi ng paumanhin si President Kinoshita at sinabi niyang imposibleng bilhin nila ang kumpanyang pagmamay-ari ni Matsushima-sama. Pagkatapos noon, sinabi ni President Kinoshita kay Branch Manager Fujiwara na kung ganoon ay sila na ang bahala sa utang ng kumpanya. Sa narinig na iyon, nagtatakang tinanong ni Matsushima Yuto si President Kinoshita kung ano ang ibig nitong sabihin. Habang pinapawisan sa tensyon ng sitwasyon, sinabi ni Manager Yanagi na may isa lamang siyang pabor na nais hingin. Buong kumpiyansang sinabi ni Matsushima Yuto na sangkot sina Manager Kawai at ang mga kasamahan nito sa paggawa ng mga peking financial records at sa ilegal na pagtatangkang ibenta ang kumpanya. Pagkasabi nito, itinuro niya si Manager Kawai at hiniling kay Branch Manager Fujiwara na magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Agad namang sumang-ayon si Branch Manager Fujiwara at sinabing makikipagtulungan sila sa mga kinauukulang awtoridad upang masusing imbestigahan ang buong pangyayari. Sa narinig na iyon, agad na kinabahan si Manager Kawai. Habang nanginginig, pilit niyang sinabi na kasinungalingan ang lahat ng paratang laban sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga pulis at inaresto si Manager Kawai. Hindi nagtagal, lumabas din sa pahayagan ang balita tungkol sa kanyang pagkakaaresto. Ayon sa ulat, inaresto ang isang empleyado dahil sa kasong embezzlement at pagkakasangkot sa paggawa ng mga peking financial records. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo sina Matsushima Yuto at Manager Yanagi sa isang restaurant upang kumain. Habang nagsasali ng inumin sa kanilang mga baso, nagpasalamat si Manager Yanagi kay Matsushima Yuto sa lahat ng naitulong nito. Sinabi niyang nailigtas nito ang kumpanyang itinuturing niyang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay at labis niya itong pinahahalagahan. Dahil dito, niyaya niya si Matsushima Yuto na mag-toast kasama siya. Agad namang sumang-ayon si Matsushima Yuto at sabay nilang itinaas ang kanilang mga baso.
Pagkatapos ibaba ang kanyang baso, sinabi ni Matsushima Yuto na plano niyang ipagkatiwala kay Manager Yanagi ang pamumuno ng kumpanya mula noon. Gayunpaman, pinayuhan niya itong maging mas maingat sa hinaharap at huwag basta-basta magpapaloko. Habang namumula ang kanyang mukha dahil sa epekto ng alak, inamin ni Manager Yanagi na madali talaga siyang maniwala at malinlang ng ibang tao. Pagkatapos noon, tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at muling niyaya si Matsushima Yuto na mag-toast. Ngunit habang papalapit siya rito, hindi niya inaasahang matatapilok siya dahil sa kanyang pagkalasing. Agad naman siyang nasalo ni Matsushima Yuto at nag-aalalang tinanong kung ayos lamang siya. Napagtanto ni Manager Yanagi na tila na-sprain ang kanyang bukong-bukong kaya hiniling niya kay Matsushima Yuto na ihatid siya sa silid na nasa itaas. Habang nakatingin ng diretso kay Matsushima Yuto at namumula ang kanyang mukha, sinabi niya rito na maaari siyang sumama ngunit kailangan nitong mangakong wala itong gagawing kakaiba. Agad naman siyang binuhat ni Matsushima Yuto at sinabing naiintindihan niya ang kanyang kahilingan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa silid ni Manager Yanagi. Maingat siyang ibinaba ni Matsushima Yuto sa kama at sinabi rito na bilang bagong presidente ng kumpanya, kailangan na niyang umalis at hayaan itong magpahinga. Pagkasabi noon, tumalikod na siya upang umalis, ngunit hindi niya inaasahang hihilahin siya pabalik ni Manager Yanagi gamit ang mga binti nito. Sa sumunod na sandali, mabilis na tumayo si Manager Yanagi at mahigpit na niyakap si Matsushima Yuto. Habang namumula ang kanyang mukha at nananatiling nakayakap dito, sinabi ni Manager Yanagi na sa pagkakataong iyon, si Matsushima Yuto naman ang nalinlang niya. Sa narinig na iyon, agad na inihiga ni Matsushima Yuto si Manager Yanagi sa kanyang kama. Sa sumunod na sandali, kapwa nila napagtanto ang damdaming matagal na nilang itinatago sa isa't isa, at nanatili silang magkasama habang tahimik na pinahahalagahan ang sandaling iyon.